Bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga taga-subaybay at mga kasamang mag-aaral ng salita ng Diyos. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat tayo po'y muling nagkasama-sama dito sa programang Ang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At sa ating pong gagawing pagtalakay ng ating leksyon sa linggong ito ay makakasama natin muli si Pastor Jose Orbed Jr. Welcome, Pastor. Maraming salamat, Pastor, at kami po ay magpapatuloy sa pagtalakay sa paksa po ng pagiging alagad. Ang atin pong paksang tatalakayin sa linggong ito ay may kinalaman sa pagdisipulo ng mga anak. Napakahalaga, Pastor, na ang pagdidisipulo hindi lamang ginagawa sa mga matanda na, kundi yun nga mamunti mga bata pa ay sinasanay na. At yun ang ating tatalakayin sa ating pag-aaral sa linggong ito. Sa leksyong ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay ating maunuan na hindi kailangan tayo maging magulang para tayo ay makagawa ng ministeryo sa mga bata. Total naman ay naintindihan natin na tayong lahat ay dumaan sa pagkabata at naunawaan natin kung ano ang pangangailangan ng isang bata. Ating alagaan ang damdaming pinahalagahan ang talento ng mga bata at hinihimok pa sila na ito ay kanila pang mapagyaman at sila rin ay magamit sa paglilingkod sa ating Diyos. At sa pamamagitan ng ating pag-aaral na ito ay masanay nawa tayo na tayo palagi ang makipag-ugnayan sa mga bata. At sa pamamagitan nito ay magkaroon tayo ng maganda at positibo mga impluensya para sa kanila. Pero bago tayo magpatuloy, Pastor, ay magandang ating anyayahan ng Banal na Espiritu, pangunahan tayo sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, siyang nagkaloob sa bawat tahanan ng mga kabataan, hindi lamang upang kayo'y luwalhatiin, kundi akayin sila sa katotohanan at kabanalan. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat tinawag ang bawat isa sa amin, hindi lamang upang iyong maging alagad, kundi turuan ang aming mga kabataan sa pagkilala ng inyong pagiging Panginoon ng kanilang mga buhay. Buksan niyo po ang aming mga mata upang akayin namin sila sa tamang landas. At inyo pong tanggalin ang mga puwing ng aming mga mata sa mga maling pamamaraan na ginagawa sa aming mga kabataan sa aming kalagitnaan. O Diyos, ipamulat mo sa amin ngayon, imulat mo sa amin ngayon ang iyong katwiran at ang iyong banal na Espiritu na siyang magtuturo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Pastor, ang ating paksa ngayon ay pagdidisipulo sa mga bata. Dito pinapakita ang kahalagahan ng bata. Ay alam mo, Pastor, sa amin sa probinsya ay inabutan ko yung kalagayang ang bata ay hindi pinapahalagahan. In fact, pag may mga bisita, ay sasabihin talaga, o mga bata, umalis kayo, may mga tao. Pareho pala tayo. Ibig sabihin para bagang salamat lang sa Panginoon dahil may banal na kasulatan na tayo inaakay ngayon sa pagkaunawa na ang mga batang ito pala na ating kuminsang binabaliwala at hindi pinapahalagan ay napakahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Marahil hindi naman itinuturing ng mga magulang na gayon, Pastor. Nga lang, isinilang tayo sa kapanahunan marahil na kakaunti ang nakikitang pakinabang ng mga kabataan habang nasa ganito pang gulang. Maganda't maididiin natin ngayon sa ating pag-aaral ang maaring paghahanda na maari nating gawin para sa mga kabataan upang lalo silang maging kapakinabangan sa gawain ng Diyos. Tama ang sinabi mo, Pastor. Palibhasa nga ay ang mga bata, kung tutuusin natin, ano bang kanilang kontribusyong nagagawa sa gastusan? Ay sila nga ang ginagastusan, ano? Wala silang mga income. Ano ba ang kanilang maaaring maitulong? Kung minsan ngayon nagiging halang pa dahil nakakasagabal sa kanilang mga paglalaro, yung mga gawain pa. Pero sa ganito mga bagay ay ating matutunghayan na ang Panginoon may panukala para sa kanila at nais ng Diyos na magkaroon tayo ng magandang pananaw sa mga mumunting mga bata. Nangangahulugan, Pastor, na sa pag-aaral na ito ay maipaglalapit natin ang panahon ng mga nakatatanda sa loob ng church o ng iglesia at gayon din ang ating mga kabataan.
Kapag ka nga minsan, siguro hindi lang minsan, madalas, para bang nakikita ng mga nakatatanda sa loob ng church na gayon din sa tahanan, walang pakinabang ang mga bata. Kapag ka nga nag-iingay pa, Pinapalabas. Oo. Ano ba kayo? Ang iingay ninyo. Ito'y banal na dako ng Panginoon. Sa halip na makita nila ang pag-akay ng Panginoon, tuluyan na nga silang lumalabas sa ating mga iglesia. Yan ang nakakalungkot at kuminsan ay nakakalakihan ng mga bata na sila nasa labas lamang, kaya hindi natin maialis na wala silang interest na pumasok kasi pakiramdam nila doon sila lumaki sa labas. At sila kuminsan ay pangkaraniwan lang na napapagalitang sila yung maingay, sila yung takbo ng takbo. So, ganito yung kalagayan, kaya nagkakaroon din tayo ng problema ngayon sa ating mga kabataan. Nakakatuwang malaman, Pastor, na dito sa ating leksyon ay maayos ang pagkakabalangkas. Sa buong paksa natin ng pagiging alagad ng Panginoon, inuna natin yung kahalagahan ng banal na kasulatan. Pagkatapos, kamakailan lamang ay pinag-aralan natin yung kahalagahan ng pananalangin. Itong mga susunod nating paksa, Pastor, ay iba't iba ng antas sa lipunan, iba't ibang mga tao na dapat nating abutin at gawing mga alagad. At ang nakatutuwa dito, una sa listahan ay ang mga bata. Tama yun. Napakaganda, Pastor. At tunay naman talaga na pag pinag-aralan natin ang banal na kasulatan, ay doon talaga tayo akayin. So, puntahan na natin, Pastor, ang ating lesson. Okay. Ano bang sinasabi ng, sa lumang tipan? Pasimulan natin doon. Ano bang sinasabi ng lumang tipan tungkol sa mga bata? Pastor, sa ating kasaysayan, sa tala ng mga aklat na isunulat sa kasaysayan, ang mga karatig na bayan ng Israel o ang piniling bayan ng ating Panginoon, hindi ganon ang pagpapahalaga na kanilang kinamulatan. Kadalasan pa nga, itinuturing ito ng mga kagamitan o karagdagan sa kayamanan. Kapag kinakailangang iniaalay ng buhay ang kanilang mga kabataan. Sinasakripisyo. Ibig sabihin ng pag sinabi nating inaalay, ay pinapatay ang bata. Pinadadaan sa apoy. Pinadadaan sa apoy. O kuminsan ay sinasaksak mo na yan para ialay sa kanilang mga pinaniniwalaang mga Totoo yun. anito or mga Diyos-Diyosan. At merong ilang mga sipi sa banal na kasulatan na ganyan ang ginagawa ng mga karatig na bayan sa kalagitnaan ng sanlibutan noong mga panahon na yon na tinawag ng Diyos ang kanyang bayan. Pero ito hindi lamang sa karatig bayan. Ang nakakalungkot, ito'y naganap din sa loob ng Israel. Sa sariling bayan ng Diyos ay may mga leader din at tayong mababasa na sila'y na-impluensyahan ng mga kultura ng kanilang kapaligiran na ang mga bata ay kanilang sinasakripisyo rin. Kaya mahalaga, Pastor, na inihanay ng ating pag-aaral na talagang itinanim ng Panginoon sa pasimula pa ang paghahanda na linangin ang ating mga kabataan sa kaisipan ng pagkilala ng tunay na Diyos, si Yahweh. Okay, so maganda, Pastor, tunghayan natin ang banal na kasulatan. Paano natin makikita ang pakikitungo ng Diyos sa munting mga bata? Unahin natin, Pastor, dito sa Kapitulo 127, ng aklat ng mga awit, at mapapansin ninyo sa talatang 3, ganito po ang wika sa banal na kasulatan. Narito ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon, at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Kung paano ang mga pana sa kamay ng makapangyarihang lalaki, gayon ang mga anak ng kabataan. Napakaganda dito, Pastor, Maliwanag na ang ating mga kabataan ay hindi bunga lamang ng pagtatalik ng mag-asawa o yung tinatawag na dala lamang ng pangangailangan o marahil ay bunga ng kalibugan, kundi kinikilala na ang mga bata ay tunay na ipinagkaloob ng Diyos. Sila ay galing sa Diyos. Tumpak. At dito ay kakibat nito ang pagkilala natin na ang bawat bata na ipinagkakaloob ng Panginoon ay merong anghel. Kaya magiging maingat tayo sa ating pananalita, sa ating pagkilos, sapagkat dito'y sumasaksi tayo na ang mga batang ito'y kaloob ng Diyos. Ikalawa, Pastor, tinukoy din sa talatang ito na ang pagpapala ng Diyos ay sa mga kabataan, sa bawat tahanan. Kaya bagamat merong mga kaganapan sa ating buhay na minsan yung pagpapanganak ng kabataan sa ating tahanan hindi inaasahan. Hindi ko alam kung tamang sabihin yung hindi inaasahan. Alam mo namang mabunga ang iyong asawa, kayo'y nagtabi, alam mong maaari itong magbunga ng bata. Pero ang kagandahan dito, ang sinasabi ng Biblia, ito'y pagpapala ng Diyos. Dapat kilalanin nating pagpapala ng Diyos. Hindi lamang galing sa Diyos, kundi pagpapala ng Diyos sa sinapupunan.
Sa ibang salita ay kinilala ng Diyos yung pagmamahala nila ay ang Diyos naman ay gumawa at sila'y pinagpala. At ang pagpapalang yan ay ang kaloob sa kanila o regalo sa kanila na pagkakaroon ng munting bata. Kaya sa kaisipan ng mga Hudyo, Pastor, talagang pagpapala ang kabataan sapagkat binibigyan pa nga ng kakaibang mana, no? Yung panganay na anak, no? Sapagkat ito'y pagkilala na ito ang unang bunga ng pagpapala ng Diyos sa tahanang Hudyo. At ang ikatlo, Pastor, sinasaad din doon sa mga salitang makapangyarihan ang lalaki, na pinagkakalooban ng Diyos ng mga kabataan sa kanyang tahanan. Sapagkat ito ang magpapatuloy ng lahi. No? Ito rin ang mag-iingat ng kanyang mga bagay na iniingatan sa buhay. At napakaganda na ito'y dapat nating kilalanin din maging sa ating kapanahunan ngayon. At tunay naman talaga kahit sa ating panahon ngayon na ang bata ay ito yung umaakay din sa mag-asawa na lalo maging makulay yung kanilang pagsasamahan. Totoo yun. Ang sabi nga malungkot pala ka pag walang bata. So, dito'y makita natin na kinikilala natin na talagang ang bata ay regalo ng Panginoon. Pagkilala ng Diyos sa pagmamahalan ng mag-asawa. Kaya mapanganib, Pastor, di ba, pagka tayo ay inihahanda natin yung lalaki at babae na magpapakasal, parati nating ipinapayo na hanapin ninyo na magbunga ng mga supling ang inyong pagsasama sapagkat naririto ang kalooban ng Panginoon. Merong mga nagpapanukalang mag-asawa na sabihin ay, hindi muna yan. Kami muna ay mag-i-enjoy na kaming dalawa. Nanamnamin ko muna ang aking asawa na sa pagsasamahan ay magkaroon kami ng mas malawig na pagmamahalan. Ang panganib pagka nakaisip na silang mag-anak, nako, yun ang malungkot. Minsan hindi nagkakaanak. Hindi nila naisip na sa mga panahong kritikal na kung saan ay magiging mapanganib na ang pagsasama nila ay maaring hamunin, no? Ng pagkakaiba ng kanilang ugali. Kapag ka merong bata, merong nakapit sa damit mo At pag nag-aaway kayo sa Dad, inaaway mo ba si Mami? No? Maraming mga deterrents. Pagka merong bata, hindi ka antimanong nakakaisip ang mag-asawa na hiwalay kung hiwalay, no? Sapagkat meron silang i-consider na kabataan. Sana ito'y maisip ng ating mga nagpapanukalang mag-asawa na malaking pagpapala ang mga bata sa ating mga tahanan. At malinaw ang salita ng Diyos na ito ay regalo ng Panginoon sa mag-asawa. Amen. So napakabuti ito'y kanilang kilalanin na hindi kanilang property kundi ito'y regalo ng Panginoon ipinagkatiwala sa kanila upang gawin nila ang pinakamabuti doon sa bata. Manapang pa nga, gagawin dapat natin silang mga alagad. At sa katotohanan nga ay ang panukala ng Panginoon, ang mga batang ito ay maging kahayagan ng kanilang paglago bilang mag-asawa. Ibig sabihin yung kanilang pagmamahalan ay meron silang kakahayagan. Hindi lang sa pagmamahalan nila sa isa't isa bilang mag-asawa, kundi ibigay nila yung kanilang pagmamahal, ipakita nila sa pamamagitan ng bata. Amen. At sa ganitong bagay ay lalo naman silang magyuyumaman sa pagmamahalan nila sa isa't isa. Ibig sabihin, Pastor, sa pasimula pa lang, ang mag-asawa, hindi lang pinagkalooban ng Panginoon ng pag-ibig, ng pagmamahalan para sa kanilang dalawa. Talagang ito'y kinakailangang magbunga sa mga kabataan na maaari nilang akayin sa pagiging alagad sa Panginoon. Ito talaga ang panukala ng ating Panginoon. Okay, balikan pa natin ang banal na kasulatan. Sa Lumang Tipan, meron pa rin tayong makikita rito na talata na kung paano pinapahalagan o pinakitungan ng Diyos ang mamunting mga bata. Sa aklat ito ng Deuteronomio, sa Kapitulo 6, talatang 6 at 7 aking babasahin. At ang mga salitang ito na aking niutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. At pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. So dito ngayon ay pinakita ng Panginoon kung paano yung mga bata ay ating sasanayin sa daan ng Panginoon. Habang bata pa. Habang bata. So nandito ngayon yung kaisipan ng ating lesson na pagdidisipulo ng mga bata. Nakakalungkot, Pastor, na kung minsan nadidinig ko na pag ang bata ay nagkamali, sasabihin ng magulang, hayaan nyo lang yan kasi bata pa yan. Wala pang isip yan. Pero nakakalungkot, pag dumating na yung panahong maisip at sa kanila itutuwid, huli na ang lahat. Dahil na-develop na ng bata yung ugali na hindi maganda.
nakikita ko minsan ang kamangmangan ng tao, pastor, no? Bakit hindi tayo natututo na habang bata pa, madaling maituwid, madaling payuhan, madaling akayin? Pagka talagang matanda na, kahit nga kabayo, Mahirap na turuan. Oo. Kahit ang hayop, pagka ganang matanda na, magiging mahirap turuan. Bakit hindi natin ito kilalanin sa pagtataguyod ng ating mga anak? Totoo yan, Pastor. Pastor, ako merong isang nasaksihan ng aking mga mata. Isang magulang na meron silang anak na yung bata ay nakarinig marahil lang hindi magandang salita. Sabihin na natin yung pagmumura. Ay sa kamusmusan ng bata, nagmura siya. Nung madinig ng magulang, sa halip na siya magalit at sawayin yung bata, ay tuwan-tuwa pa. At ang kanya raw anak ay marunong na magsalita. At sabi ko abay nakakalungkot naman yan. Ay nadinig na natin ng hindi magandang salita, ay dapat doon isawayin. Pero sabi lang ng magulang, ay hindi man kanya naintindihan yan, hayaan nyo lang kahit pag lumaki na lang, at saka na lamang siya tuwid. Pero huli na lahat. Totoo yun. Sapagkat pag yun ay nakasanayan na ng bata, ay mahirap mo nang tanggalin yan. Pastor, meron pong pag-aaral na kamakailan lamang ay inihayag sa atin na bawat sekta ng pananampalataya na nagpapakilala na sa mga hikayat, no, ng iba't ibang mga pananampalatayang ito, karamihan ng mga tumatanggap sa Panginoon sa pananampalatayang kanilang kinaaniban ay sa mga panahon na sila'y bata pa. Nasa kanilang kabataan. Oo. At tinataya ito mula 6 hanggang 13. No? Totoo yan. Kaya mahalaga itong mga panahon na ito sa ating mga kabataan. Ibig sabihin lamang nito ay ang binanggit mo kasi, Pastor, ay sang-ayon sa mga pag-aaral na talagang pinag-aralan yung mga age level at sumpungang higit na mas marami mga kabataan kaysa na tumatanggap sa ating Panginoon kaysa doon sa mga adult. Totoo yun. So, Totoo yun. ito yung mga katotohanan kailangan nating harapin na hindi natin po pwedeng baliwalain ang ating mga kabataan. Bakit nga ba sinasabi pa natin na pagka tumanda na, no, sa kaiwasto o sa katuruan, yun ang panahon na may isip sila. Pero inihahanda na natin ang mga kabataan natin matuto ng math, ng reading, ng science sa panahon ng 6 na taong gulang, 7 taong gulang. Nangangahulugang dun din sa panahon na yon dapat ikinikintal na rin natin yung katotohanan ng banal na kasulatan. Totoo yan. Doon sana itinuturo yung bakit sila narito sa lupang ito. At kanilang kilalanin din, may Diyos tayo na dapat nating sambahin at paglingkuran. Yung pinag-aralan nila hanggang 70 years. Kung aabot sila sa ganong edad. Pero yung matututunan nila sa banal na kasulatan ay magdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan. Isang bagay na dapat nating isaalang-alang. Pastor, dito sa ating pag-aaral ay paano ang tamang pagkaunawa ng banal na kasulatan makaka-apekto sa ating relasyon sa mga bata? Ngayon ay ating tinunghayan ang banal na kasulatan. Nakita natin ang magagandang mga aral patungkol sa mga bata. So paano ito ngayon makaka-apekto sa atin sa ating pakikitungo sa mga bata? Malaki, Pastor, kasi nung mga nakalipas nating pag-aaral, idiniin natin na ang saligan nitong ating pagiging alagad ay ang banal na kasulatan. Pagka ang tao, sabihin na natin dito sa binasa natin sa Deuteronomy, mga tatay, no? Pagka ang mga tatay ay talagang nakasalig sa banal na kasulatan, ito rin ang ituturo nila sa kanilang mga anak. Kaya kung itutuloy ko pa, Pastor, yung talatang sinimulan mo kanina, susundan ko sa talatang 8 ng Deuteronomio, Kapitulo 6, ang sabi hindi lamang sa pagtulog, hindi lamang sa paglakad, kundi at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Nangangahulugan, Pastor, talaga na itong pagtuturo na ito ay batay sa kautusan, kalooban at salita ng ating Panginoong Diyos. So marahil dito hinalaw yung paksa natin na pagdisipulo sa mga anak. Totoo yun. Na sa kanila palang mga kabataan ay tinuturoan na, iginaguide na sila sa daan na dapat nilang lakaran sa pagkaunawa na mga dapat nilang isakabuhayan. Kung maalala po ng ating mga taga-subaybay, sa pasimula po ng paksang ito, idiniin natin yung 3 mahalagang sangkap ng pagiging disipulo, no, o alagad. At yun po ay ang salita ng Diyos, ang relasyon, at ang pangatlo ay ang paglilingkod. Ito pong bahagi ng ating pag-aaral na ito ay pakikipag-ugnayan o relasyon. Napakahalaga upang ating akayin ng mga kabataan, no, na maging alagad ay meron tayong relasyon sa kanila. No? Kaya dito po natin makikita na magaganap lamang itong relasyon na ito sa pag-akay natin sa mga kabataan, Pastor, kung meron tayong panahon.
Kaya itong binasa natin sa Deuteronomio, panahon nito eh. Aha. O paano ka magtuturo bago matulog? Paano ka magtuturo sa paggising? Di ba? Kung wala kang panahon. Kung wala kang panahon. At yun ang nakakalungkot na kung minsan ang bata ay hindi nabibigyan ng panahon. Abalang-abala kung minsan tayo sa hanap buhay, sa napakarami mga appointments, pero ang bata pangkaraniwan ay naghahanap at sinasabi natin, saka na lang. Totoo yun. Nadinig ko yung kwento tungkol sa isang bata na palagi niyang nilalapitan ng kanyang tatay. Sabi niya, laro naman tayo. Ang sabi ng tatay ay, pasensya ka na anak, wala akong panahon. At yun ay palagi ang sinasabi niya, wala akong panahon. To make the story short, ay dumating ang panahon naman na magre-retire na yung tatay at ang anak naman ngayon na nasa kanyang kabataan na siya ay nagpapasimula na magtatag ng kanyang hanap buhay. At ang sabi na ng tatay, dahil meron na siyang time, anak, pwede bang tayo maglaro na ngayon? Ang anak naman ang nagsabi, pasensya na daddy, wala akong time. Yun ang so yun ang masakit. Kapag nabaliktad ang panahon, ay sasabihin natin, sayang, sana pala inapaglaanan ko ng time ng aking mga anak. Yamang binabanggit mo rin yan, Pastor, bumangon sa kaisipan ko na talagang mahalaga ang paghahalimbawa mula sa banal na kasulatan. Kasi dito mabilis na natututo ang ating mga anak. At pagka hindi natin pinagpapahalaga ng banal na kasulatan, wala rin silang magiging pagpapahalaga. Kaya pala merong, alam mo, Pastor, tayong mga manggagawa, no? Talagang pangarap din natin yung isa man lang sa ating mga anak, talagang, alam mo yon, yung makapagsabi rin na, tatay, gusto kong maging katulad mo. Alam mo yan, no? Minsan naiisip ko yan. No? Sino kaya sa aking mga anak? Puro babae pa itong aking mga anak. Ano? Ang susunod sa aking yapak. Sapagkat sa ganung kaisipan, Pastor, naiisip ko na kung yun ay gugustuhin ng anak ko, ibig sabihin, nakakitahan niya yung aming buhay ng isang magandang halimbawa na gusto niyang sundan. No? Ang nakakalungkot, maraming mga ama ang nagagalit sa mga anak nila. Sa kabila nito, hindi naman sila nagpakita ng mabuting halimbawa. Yun ang malungkot. So, sa ating pag-aaral, pinapakita talaga, ang bata ay talagang ating kailangan gabayan. Pastor, sa ating panahon ngayon, sabi natin siguro na kahit mahirap, may mga gamit silang iPad or meron silang tinatawag na, ano ba yung mga gadget nilang yan? Katakot-takot na nagsisikap talaga yung magulang na mabigyan ng kanilang mga anak ng gano'n. Di ba? Nakakatuwa rin. Yung mga bata naman, palaro-laro na lang ng games. Pero ang tanong ko sa akin sarili, yung kayang anak nila, naregaluhan nila ng Bible. Yun ang kaya nilang bilhin doon. kung gaano man kamahal yung mga gadget na yan. Pero ang tanong, nabilhan kaya nila ng Bible ang kanilang anak. Maganda po siguro, ito'y paalaala sa atin, mga taga-subaybay, na talagang pangunahin na dapat na maging bahagi ng buhay ng ating mga anak ang banal na kasulatan. At makikita nila ang pagpapahalaga natin. Sabi nga ni Pastor Ben, maganda, unahin na natin sa pagkakaloob ng banal na kasulatan. Sa kanila palang pagkabata ay ma-develop na yung magagandang mga values. At dito nagpapasimula, dito nagaganap yung sinasabi ng banal na kasulatan na talagang sanayin sila sa daan na dapat nila lakaran upang kung dumating man ang panahon ay hindi nila basta makalimutan ang kanilang pinanggalingan. Nung bata-bata pa ako, Pastor, madalas na nalalagay sa kaisipan ko na mahalaga itong pagpapakilala ng mga magulang sa mga anak, no? Ng kahalagahan ng Biblia. Kaya noon hindi ka po pwedeng maglaro pag hindi mo na-memorize yung 66 books of the Bible. No? Kaya hanggang ngayon, wala akong pinagsisisihan. Sapagkat kahit pikit o ano man ang kalagayan mo, gisingin kang bigla, masusumpungan mo ang mga aklat na ito sa Biblia. Sana ganun din. Maraming salamat, Pastor. Ngayon ay may magandang tanong dito. Paano natin mabibigyan ng pagmamahal, proteksyon at paglago ang mga bata na nasasakupan ng ating impluensya? Pastor, tayo pong mga magulang, sadya tayong mapagkalinga, no? Pero tandaan natin, hindi lamang pagkain, damit, no? Ang mga dapat nating ipagkaloob sa mga bata. Pangunahin dito, Pastor, yung pag-aaral o edukasyon. Ito'y pinagpahalagahan ng Biblia sapagkat kung papaano lilinangin ang ating mga kabataan, gayon sila haharap sa mga hamon ng kanilang mga buhay. Kaya marahil wala nang pinakatanyag na paglalagay ng banal na kasulatan nito sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, ang talata ay 6. Sino bang hindi nakaka-memorya ng mga talatang ito? Ang sabi dito, Pastor, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman, siya ay hindi hihiwalayan. Kaya napakaganda nito, Pastor.
Totoo yan. Dinidiin ang pagpapahalaga sa edukasyon o pagtuturo ng mga magulang. At dyan na ipinapakita na ang pagsasanay talagang mula pa sa pagkabata. Kaya Totoo maganda yung ating paksa na pagdisipulo ng mga anak. Munti pa lang sila mga bata, pero atin ang sinasanay, itinuturo sa kanila kung paano sila lalaki. At yung pananampalataya ang ating pinangawakan ay atin din na isasali na sa kanila. Tama yun, Pastor. Alam mo, sinubaybayan ko, Pastor, itong ginamit o isinaling salita ng Hebreo sa turuan mo Talagang nakita mo na itong mga Hebreo pala, Pastor, merong mga iba't ibang kaparaanan ng pagtuturo sa mga anak. Kaya itong salitang ito ay talagang puno ng kahulugan. Ang unang kahulugan nito, Pastor, yung mga linya ba, pagka habang lumalayo, naglalapit yung pagtanaw mo sa mga linya. Kaya ang salin narrow up Kasi habang lumalayo, na nakikita mo yung mga linya, lalo silang naglalapit at nagkakaroon ng focus. Kaya mahalaga ito sa ating mga kabataan. Dapat habang lumalaki sila, binibigyan natin sila ng focus. Minsan ginugulo pa nga natin ang isip anak, ano bang gusto mong paglilingkod mo, paglaki mo? Ay, dad, nakikita ko, magiging mabuti akong pintor o magiging akong tagapagturo. Ay, wag yan, walang pera dyan. Mag-nursing ka. Mapanganib ito, Pastor. Kasi dapat talagang tinutukoy natin ayon sa mga kaloob ng Panginoon sa kanila ang tatahakin nilang landas. Dapat lalong nagiging maliwanag ito. Isa pa, Pastor, na kahulugan nitong salita sa Hebreo, yung tinatawag na katikismo, no? Hindi doon sa tanong, sagot lamang, kundi ipinapasaulo, no? Ipinapasaulo. Kaya yung train up a child ay isinasaulo dapat ng mga kabataan, yung mga mabubuting bagay na nagmumula sa magulang. Dito natin sila inaakay. Pinapamemorya pa ba natin yung mga anak natin? Baka hindi na sa mga kapanahonan ngayon. Natatakot kasi baka sila tanongin ko anong kanilang memory verse yun naman. Ang mapanganib. Walang masagot. Kaya wag na lang. Pare-pareho na lang wala. No? Kaya ay malungkot yun. Kaya dapat pati magulang nagkakabisa rin. Nagmimemorya rin. Para nang sa ganun, makakasunod sila sa kanilang mga anak. Yung panghuli, Pastor, dito, yung tinatawag na, yung bang pag matatapos ng magpadede, no? Yung panahon na sa, yung edad nila, hindi na dapat sila nasuso. So, paano ito pinatitigil? Hindi ko alam kung anong tawag dyan Iwin na. Oo, yun. Pinatitigil ng dumende. Ang ginagawa pala ng mga magulang, yung paboritong pagkain nila na gusto nilang matutunang makain na rin ng anak nila, nginunguya. Pagkatapos, kukunin yung nginuya at ilalagay doon sa palet ng bata. Para hindi niya na mahirapang nguyain kasi nanguya na, ilululunin na lang. Sa ganitong paraan, magugustuhan ng bata yung lasa ng pagkain na gusto nilang ituro. Kaya dapat mahalaga rin yun. Itinuturo sa atin na papaano mangunguya ng batang yan kung tayo mismo, hindi tayo kumakain sa salita ng Diyos. Kasi yung magulang ang umunguya nung paboritong pagkain. Pagkatapos yung ginuya niya, inilalagay niya doon sa palet ng bata. Sa ganung parang pag natikman ng bata, magugustuhan niya na to, hindi na mahirap nguyain, lulunokin niya na to. Di maglalaon, titigil na siyang magdede at kakain na siya ng mga bagay na yun. Dito ko nakita yung salitang Hebreo na nagtuturo sa atin ng maraming mga bagay. Dapat bigyan natin ng direksyon ng mga bata, no? Dapat ay kasama rin tayo na natututo sa kanila kasi para bang tayo lang ang may karapatan na magturo. Sa katotohanan, maraming tayong natututunan sa mga bata. Totoo yan. Di ba? At ang panghuli, Pastor, yung tinatawag na dapat tayo mismo ang kumakain sa salita ng Diyos. At yun naman ang pinalalasap natin sa ating mga anak. Yan ang tinatawag na pagdidisipulo sa ating mga anak. Totoo. Palagay ko sa ating panahon ay maraming mga magulang ngayon na nagkukulang sa ganitong punto. Kaya napakaganda talaga na ating lesson na tayo napapaalalahanan ang maging magulang hindi lamang para pakainin ang kanilang anak ng mga physical na pagkain. Kundi meron din tayong kapananagutan ang mga batang ito ay mapalaki natin sa pagkakilala sa ating Panginoon. Meron pa nga akong naranasan, Pastor, panahon ng binyagan at maraming mga batang nagpasya. Merong isang magulang na nagtatakbo at lumapit sa akin. Ang sabi sa akin, Pastor, huwag mong bibinyagan yung anak ko. Sabi sa akin ganun. At yan natulad lamang sa mga kaskwela niya. Bakit mo bibinyagan yan? Hindi pa nga yan naaralan. Sabi ko, saan na po bang bahagi kayong nag-aaral sa salita ng Diyos? At trabaho ko yon? Sa inyo iyon. Nakakalungkot yun, Pastor. Hindi nararamdaman ng mga magulang, lalong-lalo na ng mga tatay, na ang pagtuturo sa kanilang mga anak ay pasanin nila at hindi dapat na inaasa lamang sa pastor. Yan ay isang napakahalagang bahagi na narito sa ating leksyon sa linggong ito, na
ang pangunahing obligasyon ng pagtuturo sa mga bata ay hindi sa simbahan, hindi sa paralan, kundi galing sa sariling magulang. Amen. Dadako tayo doon maya-maya ng konti, Pastor. Isa pang paraan, Pastor, para ma-protection na siguro ang mga bata at matiyak natin sila ilalago, ay meron din magandang talata rito sa Aklat ng Efeso. Kapitulo 6, sa talatang 4, ganito ang wika. At kayo mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Amen. Alam mo, Pastor, sa ating kasimpanahon, talagang may mga magulang talagang merong tendency na pag nagalit ay talagang galit ang ipinapakita sa bata. Nandoon na yung takot. Kaya kung sumusunod man ng mga anak ay sa takot, hindi dahil sa pagmamahal o sa pag-ibig sa katwiran. At ito'y paalala sa mga magulang na ang ating paggabay, ang pagdisiplina at ang ating mga pagdidisipulo sa ating mga anak ay yun sa paraan ng Panginoon. Ibig sabihin, Pastor, minsan tayo pang mga magulang ang nagbubuyo sa pagkagalit sa ating mga anak sa halip na tayo ang nagtuturo. Ay dito nga lumabas yung tinatawag na child abuse. Kaya may mga batas tayo na binibigyan ng protection ng mga bata na hindi sila basta naaakay sa kapahamakan. Totoo yun. At yun ay madalas na nagaganap galing sa magulang. Totoo yan, Pastor, At kadalasan pa nga, merong mga pagkakataon na ang mga magulang ang nagtuturo ng mali sa mga bata at idinidiin nila ito, ipinipilit nila ito kahit na alam nilang mali ang kanilang pinagagawa. Isang uri rin ito ng child abuse. O halimbawa, yung uutusan mo yung bata sa isang bagay na mali. Yan uri yan ng child abuse. Tatandaan natin mga magulang, ang ating pong kapangyarihan sa ating mga anak ay habang tayo ay sumusunod lamang sa Panginoon. Sa mga panahon na tayo'y tumataliwas sa Diyos, ang ating mga anak ay iniingatan ng Panginoon at inilalayo sa pagsunod sa mga maling bagay. Kaya sana po'y maging maingat tayo sa ating mga anak. Okay, maraming salamat, Pastor. At ito napagandang paalala sa ating mga taga-subaybay na tingnan natin ang ating leadership bilang ama sa loob ng ating tahanan. Nawa tayong lahat ay nagbibigay ng magandang halimbawa na ito yung tutularan ng ating mga anak. Amen. Sa ganong kaparaanan ay nadidisipulo natin ang ating mga anak sangayon sa mga gawi at pamamalakad ng ating Panginoon. Pastor, ang ating Panginoon Jesus na magpunta rito sa lupa ay dumaan siya sa pagkabata. Ano ba ang tala ng Banal na Kasulatan o sinasabi ng Banal na Kasulatan tungkol sa kanyang kabataan? Sundan natin yan, Pastor, sa Lucas Kapitulo 2. Pasimulan natin sa talatang 40 at lulundag tayo sa talatang 52. Ganito po ang sabi sa talatang 40, at lumaki ang bata at lumalakas at napupuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Sa talatang 52, at lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Kaya dito mo makikita, Pastor, na ang ating Panginoong Hesus ay nag-iwan ng magandang halimbawa sa kanyang karanasan. Ang paglago ng ating Panginoon ay hindi lamang sa isang aspeto ng paglaki, kundi itinala ng Banal na Kasulatan na siya ay lumago sa pangangatawan, physical. Siya ay lumago sa kanyang pag-iisip, mental. At siya ay lumago rin sa kanyang pakikipagkapwa-tao, which is social. At ang panghuli ay siya ay binayayaan ng Panginoon. Lumago siya sa kaalaman ng mga bagay na nakaukol sa banal na espiritu. At so, yan yung spiritual. Oo. Kaya mahalaga ito, Pastor. Dapat akayin natin ang ating mga anak sa balanse ng apat na aspetong ito. At dito makita natin, Pastor, yung napakamasinop na paggabay ng kanyang mga magulang, kaya siya dumating sa ganong kalagayan. Naipakita sa kanya ang kahalagahan ng Banal na Kasulatan, kaya naging makita natin balanse yung kanyang buhay. So hindi lamang yung basta lamang sa pisikal na maganda ang pangangatuan, naroon din yung spiritual na relasyon sa Diyos at yung pakikipagkapwa-tao. Alam mo, Pastor, idiin natin yan, kasi merong mga kaisipan ngayon ng mga magulang na hindi lahat itong apat na ito ay napagpapahalagahan. Minsan, ang emphasis lang ng magulang o ang pinagpapahalagahan lang basta malusog, walang sakit o mataba yung bata. Diba? O hindi man nasusubaybayan yung ibang mga aspeto nito. At meron ding mga lumalagong kabataan na sinasaway ng mga magulang pagka meron na silang damdamin, doon sa opposite sex, na para bang mali na bahagi ng iyong paglago na ikay makadama ng ganitong mga damdamin.
mapanganib po ito. Dapat ay nasusubaybayan natin ang ating mga anak. Kasi yung social, kasama dun yung yung paggusto mo ba? Yung pagdiscover mo na meron palang damdamin towards the opposite sex. Ito hindi natin sinasawata na, tumigil nga kayo. Meron pa kayong mga gatas sa inyong labi. Yan ang hindi pala dapat ganun, Pastor. Dapat inaakay natin ang damdaming ito na kasamang lalago ng pangangatawan at ng pag-iisip. Dapat sinasabi natin sa kanila kung papaano ito magpapailalim sa iba pang mga bahagi ng paglago natin. Parang mga anak natin, hindi mag-iisip, ayaw pala ni tatay na marinig yun. Sa susunod, doon yun magbubukas ng kanyang mga damdamin sa ibang tao, hindi sa atin. At doon tayo nagkukulang. Sa sabi ay nandoon pa rin yung punto na kailangan talaga ang patnubay ng magulang sa mga bata. Kailangan ang pagtuturo at paggabay sa kanilang paglaki. Tama yun, Pastor. Tama. So, Pastor, sa ating pag-aral ay binabanggit na ang ating Panginoong Hesus nakitungo sa mga bata sa iba't ibang mga sitwasyon. Merong may sakit, merong namatay, meron diyang inalihan ng demonyo. So, sa ganitong mga sitwasyon, paano mo titingnan ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pakikitungo sa mga bata? Pastor, katulad ng binanggit mo, maraming mga kabataan na itinala sa kasaysayan ng ating Panginoong Hesus na ginanap niya ang mga himala ng pagpapagaling. At mapapansin mo, wala sa mga himalang ito ang ipinagkait ng Panginoon sa mga kabataan. Katulad marahil ng hindi masyadong pagpapahalaga ng lipunan sa mga batang ito. Kasi matatandaan mo sa isang salaysay ng buhay ng ating Panginoong Hesus nang ang mga bata ay lumalapit sa Panginoon ay kanilang itinaboy. Kanilang yung sinaway. mga alagad. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Di ba? Kanyang inakay ang mga bata papalapit sa Kanya. Kaya hindi kataka-taka, sa lahat ng mga batang may sakit at may pagkakataon ng Panginoon, inuna ito ng Panginoon upang ipadama sa mga bata ang Kanyang pagnanais na sila'y akayin sa landas ng So, katotohanan. nagpakita ang ating Panginoong Hesus na magandang pakikitungo sa mga bata na kung paano niya pinapahalagahan ang mga matanda, ay ganun din niya pinapahalagahan ng mga bata. Totoo yun. At yun ay pinakita niya ng tuwiran ng saway niya, mga alagad, sa kanilang ginawang pagpigil sa mga bata na lumapit sa kanya. Alam mo, Pastor, binubuksan ng mga bagay na ito ang ating kaisipan. Marahil unang-una na ako dahil sa bahagi mo, malalaki ng iyong mga anak. Ang aking mga anak ay mga bata pa. Nakikita ko talaga na mahalaga ang pagsama natin sa kanila. Kasi ang mga panahon na dapat nating ginugugol sa kanila, ang sabi, ang characterization ay with enthusiasm. Di ba? Ibig sabihin, sa salitang Grego, kung saan kinuha yung salitang yon ay entheu, no? Ibig sabihin ay dapat ay nasa Panginoon. Kaya pala, dapat ang ating pakikitungo sa mga kabataan natin ay sa Panginoon may kasiglahan. Paano tayo sasamahan at pakikinggan ng mga kabataan natin? Pagka wala tayong kabuhay-buhay, Dad, maglaro tayo nito. Ay sige anak, at pagod na pagod ako. Walang mangyayari sa atin. Mahalagang kasama tayo ng ating mga anak na lumalago. At dito ako nababagabag, Pastor. Dapat ay nag-uukol pa ako ng kaunti pang mga panahon na dadagdag sa panahon na ginugugol sa mga bata. At nakikita nila yung leadership mo bilang ama ng tahanan. Dahil sa kanilang kalagayan mga bata pa, tumitingin talaga sila sa magulang na ano bang ginagawa ng magulang at yun na nakikintal din sa kanilang isipang ganon din ang kanilang gagawin pagka sila lumaki na. So kung magandang halimbawa nating iniwan, ay di maganda yung magiging karanasan ng mga bata. Pero kung nasilipan tayo ng hindi maganda, ay maaaring isipin niyang ganon talaga ang buhay. Totoo yun, Pastor. Komo nga sa akin, puro mga babayan, no, Pastor. Isang araw, talagang madidiscovery ko na ang mga pinag-uusapan na nila, hindi mayaalis, mga lalaki na. Kung wala ako doon, sinong magpapayo sa kanila ng tunay na damdamin ng lalaki? Kung anong umiikot sa kaisipan ng lalaki. Pero kung may panahon na magugugol ng husto sa mga kabataang ito, magagabayan natin sila sa mabuting halimbawa. Totoo yan. Alam mo, hindi lang naman actually sa mga bata yan. Kasi naalala ko, nung aking anak ay college na, magkolehiyo na siya, ay naramdaman ko na siyempre nagbibinata na. Ay naisip ko na siyempre hindi natin mayalis na yan ay maaari makakita na ng dalaga. Napapaibig na rin. Napapaibig na. Ay nasabi ko talaga na anak, ay yun pinayuhan ko siya sa harapan ng aming bilang pamilyang salo-salo. Sabi ko, anak, sana ako pagka ikaw hanap ng isang dalaga, ay humanap ka ng kagaya ng mami mo. Na sapagkat nakita ko sa mami mo ang magandang katangian ng isang mabuting ina. At sabi ko ay
humanap ka ng may pagkatakot sa Diyos. Amen. Alam mo, nakita ko talaga na kailangan talaga i-guide natin eh. Hindi lang yung basta minakita silang gusto ay yun na. Kailangan i-guide din natin bilang mga magulang. At ako yung natutuwa sapagkat siya naman nakikinig. Amen. At ipinakita ko rin naman ako ang magandang halimbawa sa kanila kung paano ko pinakitunguhan at minahal ang kanilang ina. So sabi ko sa anak ko, kung paano mo nakitang minahal ko ang inyong mami, ganun nyo rin gagawin sa inyong maging asawa. Amen. So napatunayan ko talaga, ang maging magulang ay may mapakalaking challenge kasi hindi mo lang iisipin ang sarili mo. May mga sumusunod sa iyo na at natutuwa ako na nadinig ko sa aking bunso naman na babae na kung siya magkakaroon ng asawa balang araw ay gusto niya na makakita rin ng kagaya ng kanyang daddy. Ay yan ay talaga nakapagpapataba sa puso natin, ano. Ibig sabihin ay nakapag-iwan naman tayo ng magandang halimbawa. Pero hindi yun minsanan lamang. Kailangan talaga tuloy-tuloy. Consistent pati. Consistent tayo sa pag-iiwan ng magandang halimbawa. Alam mo, Pastor, merong isang pag-aaral na nabasa ko sa loob ng ating iglesia na yun daw mga magulang na nagkikwento ng kanilang mga buhay nung sila'y bata pa tungkol sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang mga anak ay may mas malaking tsansa na manatili sa pananampalataya higit sa 15 taong gulang. Kaya pala maraming mga kabataang lumalabas sa iglesia sapagkat kakaunti ng panahon ng mga magulang na ikinikwento, alam mo anak, nung ako'y bata pa, ganito ang naranasan ko sa tatay mo, sa lolo mo. Alam mo, nung ako'y bata pa, kami ay dinala ng aming teacher sa ganito. Dapat pala ikinikwento natin yun, Pastor. At sa ganung paraan, itong mga kabataang ito, nakikita nila na ang aking ama ay dumaan din sa mga pagsubok na ito. Kung paano siya nagtagumpay ngayon, ganun din akong magtatagumpay. Ako'y nagkukwento rin, pero alam mo, Pastor, pinipili ko yung kinukwento. Kasi kailangan gusto ko talaga makikintal sa kanya na yung tamang mga pagpapasya, mga tamang pagpili, ang maipasa ko sa kanya. Amen. Na pag dumating ang panahon, ay sasabihin ko, salamat Panginoon sapagkat sa iyong patnubay ay nagkaroon siya ng mga tamang pagpapasya. At siyempre, babalik pa rin yung sa ating lesson ngayon na nandoon talaga yung pagdedisipulo sa ating mga anak. Amen. Para sa Panginoon. Pastor, sa ating pag-aaral ay nagbigay ng babala ang ating Panginoon. Nagbitaw siya ng mga mabibigat na salita na ito'y nakapatungkol sa mga bata. So, paano mo nakita na ang Panginoon ay nagbibigay ng mga salitang mabibigat? Nangangulugan, Pastor, na hindi niya isinasantabi, ano? Na kung papaano na kanyang pinagpapahalaga ng mga bata, gayon din ang inaasahan niya sa atin bilang mga magulang. Hindi natin ito po pwedeng sabihin na hindi tayo mananagot. Kundi pagdating ng Panginoon, malaki ang ating kakaharapin sa ating kapananagutan sa pagpapalago ng mga batang ito. Ibig sabihin talagang hindi pwedeng babaliwalain natin. Totoo. Sapagkat ito'y ating pananagutan. Amen. Pribilehiyo na magkaroon tayo ng anak. Pero merong napakalaking responsibilidad na matiyak natin na ang binigay sa ating mga anak ay mapalaki natin at maakay natin sa ating Panginoon. Tama yan, Pastor. Kaya walang ibang sisisihin kundi ang magulang, ano? Kung ibinigay ng Panginoon ang pagkakataon sa kanya, subalit hindi niya inakay ang kanyang mga anak upang tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Kasi yun ang unang-una natin dyan eh. Dapat makilala ng mga kabataang ito ang mga katangian ni Jesus sa atin. Na mga ama, mga magulang, ano, kasamang mga ina. Pero pag dumating sa panahon na hindi sila makapagpasya, sisingilin sa atin ng Panginoon, ano bang ipinakita mo sa aking anak? At yun ang mabigat. Mabigat yun, Meron Pastor. tayong pananagutan. Sa kaulilan, Pastor, ay paano ipinakita ni Jesus ang pagpapahalaga sa mga bata? Kaya dugtong pa dito, Pastor, ano, hindi lamang mga magulang ang may kapananagutan, kundi gayon din ang kabuuan ng iglesia. Kaya nga meron tayong child dedication, di ba? Na ang mga membro natin ay pinapakita may pananagutan din sila doon sa bata. Tama yun. Hindi lang magulang magpapaalala, yung buong congregation. Ibig Kung makita sabihin, nila ang bata ay napapalis, tama. ay meron silang kapananagutan ding palalahanan. At habang naruroon sila sa church, dapat maging mabuti silang halimbawa na nakikita, naririnig ng ating mga kabataan. At ito'y inihahanda natin sila sa pagdating ng panahon na tatanggapin naman nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Okay, maraming salamat, Pastor. So sa ating pagtatapos ay ang iyong huling paanyaya at panawagan sa ating mga televiewers tungkol sa pagdidisipulo ng mga anak. Mga magulang at mga magiging magulang, tayo pong mga naghahangad ng kaligtasan ng ating mga anak. Hangarin po natin sa ating Diyos na tayo'y sangkapan niya ng kaalaman, ng mabuting paghahalimbawa upang itong mga anak natin
makakita sa atin ng huwaran na tutularan nila hanggang malubos ang paggawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Sa mga pinuno po natin sa iglesia, hanapin po nating masamahan ang ating mga kabataan. Gumawa po tayo ng mas marami pang mga panahon na mapaglalaanan natin ng tunay na pagpapahalaga ang ating mga anak. Tandaan po natin, sa kaharian ng langit, inaasahan ng Panginoon hindi lamang ang mga kabataan, kundi ang mga natatanging ugali ng mga kabataan na kakakitahan tayo ng pagpapahalaga ng ating kaligtasang tinanggap mula sa Panginoon. Okay, maraming salamat, Pastor. Ngayon po, mga minamahal namin mga taga-subaybay, dadako na po tayo sa pagtatapos ng ating pag-aaral. Tayo po ay dumako na sa ating panalangin. Dakila at banal naming Diyos na nasa langit, maraming pong salamat sa lahat ng inyong kabutihan sa amin. Kayo ay tapat, kayo dakila, at kayo palagi naghahangad ng pinakamabuti sa aming lahat. Kalakip nito, Panginoon, ang pagregalo po ninyo ng mga mumunting mga bata na nadagdag sa aming kanya-kanya mga tahanan. Sila, Panginoon, ay inyong mga kaloob upang magkagayon. Lalo pa maging maganda ang aming samahan sa loob ng tahanan. At sa pamamagitan din ng mga batang ito, kami lahat ay maakay sa ikatututo. Amen. Kung paano kami magmamahal, kagaya naman ninyo na nagmahal sa amin. Bigyan nga po kami, Panginoon, ng ibayo pang karunungan, ng lakas ng loob, na ang mga katungkulan po namin ay amin po magampanan sa mga mamunting mga batang ito. Na una sa lahat, sila po ay maakay namin sa inyo. At makapag-iwan kami ng magandang halimbawa sa kanila na kanilang susundan. Isang buhay na kung saan kumikilala sa inyo, kayo ang Diyos ng aming mga buhay. At kung ang mga batang ito'y magsilaki, sila man, Panginoon, na may handa sa pagsalubong sa inyo at sa pagmamana ng langit na bayan. Pagpalain, Panginoon, ang inyong mga anak. Pagyamanin kami, Ama, sa inyong pag-ibig. Tulungan ang bawat isa amin, makapamuhay kami ng naaayon sa inyong banal na kalooban na nagdadala ng karangalan sa inyo. At Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga mamunting mga bata na inyong pinagkaloob sa kanya-kanya namin mga tahanan. Sila, Panginoon, ay tunay na maging pagpapala sa inyo, maging pagpapala sa aming tahanan, maging pagpapala sa iyong iglesia. Amen. Itinataas din namin sa inyo, Panginoon, ang aming po mga kaibigan na patuloy po na sinasamahan kami sa mga pag-aaral ng inyong banal na salita. Saan man sila naroon ngayon, nakatunghay po sila ngayon, Ama, sa programang ito, patungan sila ng inyong mapagpalang kamay. Pagyamanin niyo po sila, Ama, sa inyong mga kabutihan. Pasaganain sila, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong kagalakan, at sa inyong mga pagpapala. Salamat po, Ama, na inyong tinugong muli ang aming mga dalangin, alang-alang po ang lahat, sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, mga minamahal namin mga taga-subaybay, maraming pong salamat na kami po inyo sinamahan dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Sana po sa darating na linggo, paglaanan po natin ang panahon at hayaan po natin tayo sama-sama makinabang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain kayong lahat ng ating mahal na Diyos. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Welcome to IS Graduate School and Seminary. Operated directly by the General Conference. Offers master's and doctoral programs, theology, business, and education. A master's of public health. Join the students on this beautiful tropical campus right in the Philippines. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made.
fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I gonna get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program.
What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Do you find parenting a challenge? If so, you're not alone. Well, there are three major styles of parenting: authoritarian, permissive, democratic. Authoritarian style of parenting is that kind of parenting where you either reward or punish your children. Parents who parent this way yell, scream, hit, and it's just not a very good way of parenting. It also models for children how to problem solve, and this is how they solve their conflicts. Well, permissive parents oftentimes don't set any boundaries, and so their kids have a lot of freedom but no limits. And what happens with that is that kids have a difficult time functioning in society. So the best option probably is to be a democratic parent where you balance freedom and limits and help your children make wise choices. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life, to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark, but now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs."
This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation.